Everyone of school age will be in school, in an uncrowded classroom, in surroundings conducive to learning. Hangad kong makapasok sa eskwela ang bawat bata. May sapat na lugar sa silid-aralan at may computer sa bawat aralan. Kaya, namuhunan tayo ng malaki sa education at skills training. Ang magandang edukasyon ay susi sa mas magandang buhay. The great equalizer that allows every young Filipino a chance to realize their dreams. Nagtayo tayo ng 95,000 na silid-aralan. Nagdagdag ng 60,000 na guro. Naglaan ng 1.5 billion pesos para sa teacher training, especially for 100,000 English teachers. Nagtayo tayo ng mga paaralan sa higit 1,000 barangay na dati walang eskwelahan upang makatipid ng gasto sa pasahe ang mga bata. Si Joan, isang estudyanteng nasa grade 5. 2 oras siyang naglalakad patungo sa eskwelahan sa katabing barangay. Nang dumalaw ako sa barangay kung saan siya pumapasok, lumuluha siya. Humiling siya ng paaralan sa kanila. Ilang buwang lumipas, itinayo natin ang 100,000 silid-aralan ng ating administrasyon. Nakita ko na naman si Joan. Doon pala sa barangay niya yung ating 100,000 classroom. Laing niya din yung classroom. Kasogin, ni Atina. Datang na. O, under construction na. So, Magpasalamat ko po may karayang eskwela kita. Maraming salamat, madam. at yung patamo king periodiko, no? Ating narato periodiko kanita. Oo. Kitang ing panahon ning kikayakan ning tula niya. Alikin ting lungkot, ha? Okay. Joan, atin na kayong bayong eskwela, king barangay yo. Kamusta na kangeni? Mayap naman po. Ay, kailangan mo yung microphone. Ating ka microphone, okay? Mayat naman. Nano yung ambisyon mo ngeni, yung paninap? Teacher po. Maging teacher. Masanting. Welcome po. Our children are our most cherished possession. In their early years, we must make sure they get a healthy start in life. They must receive the right food for a healthy body, the right education for a bright and inquiring mind, and the equal opportunity for a meaningful job. Saan bahay mo? Sa looban. Sige, puntahan natin. Nasa palengke. Atras. Madilim. Sa nanay mo? Wala po sa Quiapo na Manila. Ay, kayo? Lola niya po. Ba't hindi siya nag-aaral? Kasi po, kinuha ng mama niya sa Cavite. Ngayon? Ngayon pong taon na ito, pero nung dati po nag-aral. Ngayon? Kinuha po na, staff po siya ngayon. Baka next pa na. Babalik siya. Siguradong babalik Opo, naman, sa ha? Cavite po. Sige. Okay. So, kahit sa Hunya, mag-aaral ka ulit. Okay. Ba't hindi mo na sa Cavite magtuloy ng aral? Kasi po walang katulong yung mama niya dito noon. So, tumutulong ka dito ngayon? Okay. Huwag ka masyado mag-standby sa lansangan, ha? Sige. Okay, at least babalik ka na pala sa eskwelahan. Okay. Sige po, ha? Wala kang pasok ngayon? Ba't dito ka? Absent ka? Ala! Huwag ka mag-absent, ha? Yes, ma'am. Ha? Huwag ka mag-absent, ha? Saan ang eskwela niyo? Sino ta? Doon po sa Iron Santiago. Panglailo? Doon po sa Ba't absent siya? Tanggal natin ang miscellaneous fees para sa primary school.
Hindi na kailangan ang uniforme sa mga estudyante sa public school. In private high schools, we finance half of the students. We have provided college and postgraduate education for over 600,000 scholars. Pinondahan natin ang programang Pantawid na nagbibigay ng tulong sa 1 milyong maralitang pamilya upang makapagpatuloy sa eskwela ang kanilang mga anak. Sa parent, meron kasi kaming programa dati na nasa PWD ako. Ang tawag ng parent effective para Nagluluto ako, tawag mo lang ako. yung mga tungkulin ito sa mga anak mo, gano'n. Pagkatapos noon ay bibigyan ko pa, pag mag-graduate kayo doon, ng grupo ko, meron kayong negosyo. Si Julia Baco ng Gutalak, Zamboanga del Norte at ang kanyang 3 anak ay narito. Julia, mayong hapon. Ngayong hapon, ma'am. Paano nakatulong ang programang Pantawid Pamilya sa inyo? Sa una po, wala maka-eskwela akong mga anak tungod sa among kalisod kay dili man gyud sapat ang amo ang income sa pagpa-eskwela sa akong mga anak. Nagpasalamat ni nga niabot ang Pantawid sa amoang lungsod nga nakapa-eskwela ko sa akong anak. Nothing is more sacred or more valuable to enhancing the dignity of every Filipino than a good education. So no issue is more important to us than education. Our children, the children of our nation, are our most precious to us. And we must give them every opportunity to use their God-given talents to lift themselves up. Education is the ticket to a better life.